healing o kagalingan. Ang madalas nating ma-experience o maranasan ay ang physical healing. Katulad ng pag ikaw ay nadapa at nagkaroon ka ng sugat sa iyong tuhod, nilalagyan lang natin ito ng gamot at pagkalipas ng ilang araw ay gagaling na ito. Pero meron pang mga iba pang uri ng healing ang hindi masyadong nabibigyan ng pansin, katulad ng mental healing at emotional healing. Dahil sa spiritual perspective, ang bumubuo sa pagkatao natin ay ang ating isip, emosyon, at ang ating katawan. Halimbawa, ikaw ay nakaranas ng isang aksidente. Nakasakay ka sa isang jeep, tapos bumangga ito at ikaw ay dinala sa ospital. So pagkatapos ng ilang buwan, ikaw ay gumaling na ulit. Maayos na ulit ang iyong physical na katawan. Pero sa iyong isip, nagkaroon ka ng trauma. At ganun din sa iyong emosyon, nagkaroon ka ng takot. Kailangan mapagaling mo rin ang iyong isip at ang iyong emosyon. Diyan pumapasok ang mental healing at emotional healing, dahil kapag naaksidente ang tao, hindi lang physical body ang naapektuhan. Hindi lang physical body ang nadadamage, kundi pati na rin ang iyong isip at ang iyong emosyon. Kaya nagkaaroon ng trauma ang tao. Kaya nagkaaroon ng takot ang tao pagkatapos ng isang trahedya. Maaaring magaling na ang iyong physical na katawan, pero naiwan sa iyong isip at sa iyong emosyon ang trahedya na iyong naranasan. Paano ka ba magkakaroon ng mental healing? Ang unang-una mong dapat gawin ay tanggapin ang nangyari. Pero mahirap siyang gawin. Ang ganitong proseso ay inaabot talaga ng ilang buwan bago mangyari. Depende kung gaano ka-traumatic yung nangyari. Kaya kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng oras para tanggapin ang nangyari. Kailangan nating isipin at tanggapin ng mga trahedya ay bahagi na ng ating buhay. At ito ay hindi natin talaga makokontrol. At kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin siyang maharapin. At kailangan natin siyang tanggapin na nangyari ang ganitong trahedya sa ating buhay. Kailangan natin siyang harapin para ma-process natin siya sa ating isip. Ganun din ang dapat natin gawin sa ating emosyon. Kailangan natin bigyan ang ating sarili ng oras para maharap yung takot na nararamdaman natin sa ating emosyon. Unti-unti nating harapin ang takot at trauma na naiwan sa ating isip at sa ating emosyon. Maaaring abutin ng matagal ang pag-process ng takot at trauma. Pero ang mahalaga dun, kahit hindi mo siya ganun nagagawa araw-araw, ang mahalaga ay sinusubukan mo pa rin. Dahil ikaw lang at wala nang iba ang makakaalis ng trauma na yan. Pwede kang sumangguni sa mga medical expert like yung
psychiatrists, psychologists. Pero ang mabibigay lang nila sa'yo ay counseling at yung mga pwede mong inumin na gamot. Pwede ka rin nilang bigyan ng therapy, pero ang pinaka kagalingan ay magsisimula sa iyo. Kumbaga, tinutulungan ka lang nila na ma-process at ma-manage mo yung nangyaring trauma at phobia sa iyong isip at sa iyong emosyon. Kung kailangan mong uminom ng gamot dahil masyadong hindi ma-handle yung takot, hindi na siya manageable, pwede kang lumapit sa mga medical expert at humingi sa kanila ng advice para magkaroon ka ng knowledge kung paano nga ba i-handle yung mga nararamdaman mong takot. Kasi minsan may mga trigger ang mga tao, katulad ng pag nakakita sila ng jeep, doon umaatake yung takot nila, or hindi na sila makasakay ng jeep, or pag sumasakay man sila ng jeep, nakakaramdam sila ng matinding kaba kasi yun yung trigger ng takot nila sa emosyon at sa isip nila. Kailangan natin magkaroon ng knowledge kung paano i-handle ang ganitong trigger, at makakatulong ang mga medical experts para mabigyan tayo ng knowledge kung paano to i-handle. Pero meron ka rin ng pwedeng makuha ng mga techniques online kung paano to ma-handle. Isa na dito yung mga self-help techniques na pwede mong gawin. Katulad ng pag ikaw ay natatakot, kailangan mong pakalmahin ang iyong sarili. Huminga ka ng malalim, at pag nag-exhale ka, kailangan mong i-relax ang iyong sarili, ang iyong katawan. Kasabay na din dito ang proseso ng pagtanggap sa nangyari. Katulad ng sinabi ko, kailangan mong pag-aralan, i-process at pag-aralan, tanggapin ang nangyari. Kailangan mo siyang tanggapin na nangyari siya sa iyong isip at nangyari siya sa iyong emosyon. Sa ganitong paraan, natutulungan mo ang iyong sarili makapag-move on sa nangyari. Ang tanging way para makapag-move on ay harapin ulit yung dahilan ng iyong takot. At ito yung sa jeep. Para mawala ang iyong takot, kailangan mong i-expose ulit ang sarili mo sa jeep. So kailangan mong sanayin ang sarili mo sumakay ng jeep ulit araw-araw. So isa to sa isa sa situational na maaring harapin, or pwedeng may mga ibang tao na kinakaharap ang ganitong experience or ganitong sitwasyon. Kung ano man yung nararanasan mo, ang bottom line doon, kailangan mo siyang matutunang harapin mentally at emotionally. Sa self or sa spiritual perspective, ang ating pagkatao ay binubuo ng isip, emosyon at ang katawan. Para maayos mo ang iyong sarili, kailangan maayos mo muna ang iyong isip at emosyon, kasi ang isip at ang emosyon ay mas mataas sa katawan. Kung papansinin nyo, kapag nag-iisip kayo ng negative, nakakaramdam ang inyong katawan ng takot,
bumibilis ang tibok ng iyong puso. Dahil ang isip at ang emosyon ay mas mataas kaysa sa physical na katawan. Direktang kinokontrol ng isip at ang emosyon ang inyong katawan. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ka ng takot at gusto mo siyang mawala, gusto mong mawala ang takot na yun, ang kailangan mong tignan ay ang iyong isip. Ang kailangan mong ayusin ay ang iyong isip. Pagkatapos nun, isunod mo ang iyong emosyon. Katulad ng sinabi ko, para maayos ang iyong nararamdamang takot, kailangan mong i-process ang iyong nararamdaman takot sa emosyon mo muna. Hanapin mo sa iyong emosyon kung ano ba yung ugat ng takot na yun. Pero ang unang-una mo munang tignan ay yung takot sa iyong isip. Kailangan mong hanapin sa isip mo kung ano ba yung ugat ng takot na yun. At ang nabigay ko na halimbawa na trahedya sa jeep ay isang halimbawa kung paano mo haharapin ang trauma mo step by step. Ngayon, sa spiritual perspective, ang isip at ang emosyon at ang ating katawan ay binubuo ng energy. At may mga meditation ang tumutulong sa tao para ma-correct ang mga energy na yun. Halimbawa, sa iyong emosyon, ikaw ay natatakot. Sa spiritual perspective, ang emosyon na takot, ito ay maaaring kulay black. Malaki ang naitutulong ng meditation para makorek ang energy na to. So, pwedeng pag nag-practice ka ng meditation, yung takot na yun na nararamdaman mo, pwede niya yun ma-transform to positive energy. So, ganun niya na ko-correct yung energy na nararamdaman mo. Kasama to sa self-healing holistic approach. Pero nasa sa iyo ito kung gusto mong masubukan. Pwede mo naman siyang i-combine kasama ng mga iniinom mong gamot, kasama ng mga therapy or counseling na natatanggap mo sa mga doktor. Nasa sa iyo kung paano mo i-handle or kung anong klaseng approach yung gagawin mo para ma-manage or ma-process yung trauma or takot na nararanasan mo. Gusto mo pa ba ng bagong video mula sa akin? Subscribe na para maging updated ka sa mga susunod na video.